Welcome to Talks with Wang. Sa aking muling pagbabalik, pag-uusapan ho natin ang mga in-demand na trabaho ngayon sa Pilipinas. Isa sa mga fresh graduates ho natin ngayon ay mga K-12 curriculum, which is sila ngayon ang most in-demand na hinahanap ng mga kumpanyang nangangailangan ng mga empleyado. Pag-iisipan muna natin ang ating mga hakbang kung anong mga trabaho ang pwede nating pasukan. Mostly or ilan lamang sa atin ang gustong pumasok sa isang industriya na akma or related dito sa kanilang mga strands or pinag-aralan. Mostly may mga estudyante tayo or may mga nagtapos na gustong pumasok sa isang kumpanyang pwedeng i-apply ang kanyang pinag-aralan. Gaya lamang ng mga majors natin or mga strand natin sa K-12 like General Academic Strand, STEM or Science, Technical Education, Engineering, Management or etc. But ano nga ba ang pwede nating pasukan sa taong ito na pwede nating bigyan ng justification na once nakapasok ka dito, may career na naghihintay sa'yo or may development na naghihintay sa'yo. Unang trabaho makakatulong sa'yo this year sa ating mga K-12 graduates. Developers or ito yung mga nagtatayo ng isang negosyo pagdating sa pabahay, pagbebenta ng condominiums. Ito mga negosyo makakatulong sa inyo sa mga posisyong nangangailangan like pagiging sales broker. When we say sales broker, ito ang isang posisyon na pwede sa ating mga may related sa kursong or sa strand na ABM or yung mga accounting, management. Examples natin dito, ang isa sa mga negosyo ni Henry C, ang SMDC. So sa mga nangangarap na sa mga nangangarap na maging kabilang na empleyado ni Henry C, just apply there. Doon, pwede kayo mag-apply sa kanilang SMDC company. Na kung saan, ang pagiging sales broker dito ay pwede kayo magkakasahod like salary base and pwede rin na commission base. Mostly commission base ang ino-offer nila pero pwede kang yumaman dito kapag talagang meron kang skills sa pakikipag-usap, skills sa pakikipag-negosasyon na may closed deal na kung saan ito ang kailangan nila. Na ma-close deal mo ang ilan lamang sa mga kliyente nila, not here in the Philippines but also in the outside the Philippines, which is ang top priority kasi nila dito is the OFW. So isa ka ba sa makakatulong kay Henry C na mabigyan ng magandang resulta itong mga kailangan nilang kita sa'yo? Ilan lamang yan sa example natin kagaya ng City Global. City Global is a bagong real estate yan na kilala rin ngayon pagdating sa pagde-develop ng mga skills ng mga empleyado. Sales broker, may mga sales broker din sila gaya ng ilan lamang din sa mga posisyong pwede din sa kanila is like a team leader, sales executive, pwede rin yun na pasukan natin. But huwag kayong mag-expect na malaki ang makukuha ninyo on the first stage ng pagpasok nyo sa kanila. Una, you need to develop yourself, your skills muna, pakikipag-usap bago mo makuha at bago mo maabot ang rurok ng tagumpay sa kanilang kung ating pangalawang industriyang pwede natin pasukan sa mga graduates natin dyan, ang mga K-12. Again, I'm focusing on K-12 kasi ito ang mga in-demand na kailangan nila sa mga taong to, and talagang pinag-iisipan ng mga kumpanyang ito kung pwede sila sa larangan na ito. Ang pagiging sales ambassador, kanina pinag-uusapan natin yung mga developers, but right now pag-uusapan po natin yung mga marketing or related sa sales. When we say sales, malawak kasi ang ating pananaw sa sales na tinatawag. Pero itong mga sales ambassador or brand ambassador, promotizers, gaya ng mga nagtatrabaho sa mga malls, gaya sa mga nagtatrabaho sa mga boutiques or the other like hardwares and yung mga traditional na mga business na pwede kang mag-apply. Hindi man din siya sa taong to kasi makakatulong pa rin ang ating sarili or makakatulong pa rin yung skills natin sa pagbebenta,
makakatulong yung ating communication skills para mabigyan din ng magandang resulta itong mga nangangailangan ng trabaho at nangangailangan ng magandang resulta sa kanilang kumpanya. Makakatulong ito sa atin na ma-develop ang ating skills sa pagsasalita. Think before you click and pag-iisipan natin kung itong trabaho ito pwede sa atin. So, examples natin dyan yung mga malls like SMs, Robinsons, and other malls na pwede nating pasukan. Pwede yan. Available din, mabilis din makapasok dito guys kasi may iba't ibang ahensya sila na pwede nyong pag-applyan. If you have more questions, you can PM. Ito ang mga pwede nating applyan. I have a lot of friends na, so many friends na pwede nating hingan ng tulong kung paano makapasok dito sa mga industriyang to or dito sa mga kumpanyang to. Ilan lamang sa mga trabahong dito ay ang pagbebenta. So mostly pagbebenta Mark my word, pagbebenta. Kanina kasi, iba yun Sa developers, you need to talk with one of the client, one-on-one. Pwede kang makipag-usap like in a group para ma-close yung deal. Ngayon naman, live selling. Pwede rin live selling, pwede rin online selling. Pero, ang salary po natin dito is mostly salary-based. So, they are following the DOLE salary base. So, marami yan. Pero may mga commission sila. Pero guys, hindi po natin ito dapat binamaliit kasi dito nagsisimula ang mga taong may maganda ng buhay ngayon. So, if you have questions regarding on the application sa mga kumpanyang ito, you can ask me kung paano tayo makakapasok. Kasi napakadaling pumasok dito basta meron kang skill sa pakikipag-usap at syempre kailangan nila dito pagiging critical thinker ka, logical thinker, marunong ka magbenta. So nagsisimula lamang ito sa mga trabahong ito para maabot mo rin ang rurok ng tagumpay sa hinaharap. Ang ating susunod na industriyang papasukan or pwede nating pag-applyan ang BPO industry. Malawak ang BPO industry. Meron tayong dalawang kategorya. Ang dalawang kategoryang ito is the international BPO and the local BPO. Maraming nag-iisip na when we say BPO, we're in an English something. Okay, you have a good English communication skills. Kailangan daw marunong kang magsalin ng mga salitang ito in English or you are good and excellent communication skills in English, but totally meron tayong mga local BPO or ito ang mga Tagalog na conversations. So marami yan. Kasi we're talking BPO, ito is business process outsourcing. So, ito yung mga tinatawag nilang pakikipag-usap sa telepono. Tagalog na Tagalog. So, ito ang pakikipag-usap natin via inbound or outbounds na may halong marketing and efforts na matulungan ng isang kumpanya na mag-build ng isang sales or good result ng kanilang production sa pakikipag-usap. So, BPO nga siya. So, call center. Okay? When we say, pag BPO kasi pinag-uusapan dyan talaga whether it's a call Ito yung pinag-iisipan ng mga tao na when we say BPO, that is a call center. Meron naman kayong tama doon. So, ngayon kasi, hindi man ito ngayon lalo na nangangailangan ng iba't ibang BPO industry, international man or local. Again, pag BPO, meron po tayong international and meron tayong local, which is ang pinaka-destinations lang ng local is here in the Philippines. So, Tagalog yun. Pag meron kayong tanong or regarding dito sa mga pag-a-applyan natin, pwede. Pero when we say international talagang mabigat at meron itong mabigat na qualification or high standards. Kasi when we say international, you are talking in English. So dapat you have good, not only good, basta marunong ka lang kasi meron tayong mga iba't ibang kumpanya or iba't ibang BPO industry na hindi naman kailangan na excellent yung English communication mo. Most of them are hiring an employee or an applicants na kayang umintindi ng
isang scenario at kayang magbigay ng resolution doon sa problema. Depende doon sa kanilang negosyo. So, like, pwede kasing papasukan mo ito financing, pwede namang marketing or sales. Depende yon sa isang kumpanyang pagka-applyan mo. But if you have questions, pwede nyo akong i-chat or you can comment down. Re-replyan ko kayo kung ano yung mga trabaho pwede nyong applyan pagdating sa local. Kasi minsan natatakot ang tao dahil they are not good in English. But ano nga ba ang pwede natin pasukan na hindi papasok yung English communication? Meron yan, guys. Pwede kang ma-develop, pwede kang mabigyan ng isang career na hindi mo kailangan mag-English. So you can chat me. Pwede kang magtanong dyan kasi meron ako mga kilalang kumpanya na pwede mong pasukan, na pwede ma-develop ang inyong communication skills. Again, BPO is not requiring an English spoken person or English communicators. Pwede tayong magtagalog kasi meron tayong sinasabing local. Huwag kayong matakot kasi meron tayong mga financing industry like financial technology industry na pwede nyong applyan na hindi ginagamit ang English communications. Again, I just want you to help guys sa mga K-12 graduates natin na huwag din kayong ipapaalala ko lang, huwag din kayong mapili kasi unang trabaho nyo ito, huwag kayong masyadong pumili huwag kayong masyadong mag-demand ng malaking sahod kasi sa unang sabak nyo sa trabaho, ang una dapat ninyong pag-isipan kung makakatulong ito sa ating skills. Yung career ba natin, mabibigyan ba ng magandang resulta ito sa hinaharap? Huwag agad sahod ang iisipin natin. You need to develop yourself muna. You need to gain something na makakatulong sa'yo, not only sa personal mong buhay, but also makakatulong ka rin sa kapwa mo.